Karos, good morning po, good morning. Kamusta po? Welcome back po muli dito sa aming channel. July 2, araw po ng Martes. Ayan. Bali ngayon mga Karos, papunta muna po ako sa paint center ni Kuya Johnny. Ayan, kahapon medyo busy. Sinamahan ko pa si Louie para dun sa pressure washer niya. Ayan, si Louie pala, marunong pala po siya mag aircon cleaning. Ayan, yung sa mga nagpapa-maintenance sa mga split type, kapag regular yung ginagamit po yung split type na aircon, 6 months ang ano niya, ang regular na cleaning. Pero pag hindi naman, yung paminsan-minsan mo lang siya ginagamit, inaabot din po ng mga 8 to 9 months. Sa mga susunod po, kapag dito sa bahay kailangan po natin magpapalinis po ng aircon, try natin si Louie, diba? Para may sideline siya. Okay mga Karos, update tayo sa ating mga project. Yun na nga, papunta tayo kay Kuya Johnny para magpatimpla ng pintura. Papatimpla tayo ng semi-gloss latex para dito po sa ating project sa phase 6. Yung mga hardy planks, isa po dun sa mga combination color ng tile sa poste, dun tayo kukuha ng reference base color. Ayan, para kahit papano ay bumagay po siya. Update din po tayo sa ibang project natin dito sa phase 4. Yan, meron tayo sa phase 3 at saka sa phase 5. Ayan mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Paint center tayo ni Kuya Johnny. Ayan nangyari rito. May project pala rito. Inaayos yung yung drainage. Ayan, may manhole. Hello sir, good morning. Hey Johnny, good morning. Good morning sir. Ano nangyari rito kuya? Ano na yan, binungkal na yan. Binungkal na. Yan, hindi naman makaka-apekto to sa trabaho mo kuya, no? Maluwag naman. Papatimpla ako. Mahogany. Semi-gloss. Semi-gloss latex sir. 1 litro lang. Acricolor, Rosena, black at saka red. Parang magiging ano siya pare, no? Magiging parang mustard. Oo. Ang dating. Light. Meron sana yung double mustard pare. Kaso nga lang, 1 galon kasi yun eh. Pag binili, yan lang naman kailangan natin. Papapulahin pa ng konti. Tapos okay na tayo rito. Dito na tayo sa phase 6. Good morning po sa lahat ng aming client owner. Ito na nga po pala yung ginagawa rito. Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Yan, tsaka Kuya Rigor, good morning. Morning boss. Ayan, sa framing kulay black. Black enamel yung framing. Tapos ang ipinahid po namin dito, Acrytex primer. Since ano po siya, gawa po siya sa semento. Kasi hardy fiber cement board po to. Hardy planks. Ayan. Tapos yung binili ko po na pintura kay Kuya Johnny, dito po i-apply yun sa mga hardy planks. Ayan, nag-start na po mag-spray si Kuya Rigor. Bali ano po yan, sanding sealer. Grabe yung amoy ng lacquer kuya. Grabe yan. Kahit dito sa labas na yan ha. Sanding sealer pa lang yan. Sanding sealer pala. Oo. So ayun po yung ginawang diskarte nila Kuya Rigor at saka ni Kuya Dindo, para maipatayo po yung mga yung mga pintuan na yun Bali sinandalan po nila yung magkabilang pader. Tapos pwede naman po nating pakuhan or i-screw yung ating pintuan basta sa taas o kaya sa baba. Kasi hindi naman na makikita yan kapag kinabit na.
Sige, sige. Dalawang filler, dalawang locker. Dalawang... Filler, dalawang locker. Okay, galon. Locker thinner. Okay, sige. Yung light na lang yung nito eh. Yung kulay na lang. Yung mahogany. Yung sa taas. Sige ha. Okay, bali tama-tama. Yan, maihatid ko lang itong mga dala kong gamit sa mga kasama natin. Sanding sealer, 2 galon at saka 2 locker thinner. Tara. Sa phase 5 tayo. Bali yung deployment natin dito mga karos, medyo marami sila rito. Nandito si Adonis at saka si Bilog. Dahil formworks tayo para po dun sa slab sa likod. Yung likod nito na extension ng mga Angeli at saka ng Angelic. Bali 4 square meter siya. And check natin, attendance muna tayo. Ito na yung mga nagawa nila kahapon. Yan si Ricky. Good morning, Rick. Good morning, boss. Yan, tsaka si Marvin. Good morning. Good morning. Yan, bali kahapon inasikaso nila yung wall plastering. Bilangin ko pala papasok pa. Yan, wall plastering. Bali ito, yung plastering na to sa magkabilang gilid, itong harapan, pinapapantay ko po ito levelado. Yan, para po kapag naglagay po tayo ng framing dito, ang finish kasi nito, may mga tubular dito, pinaka-framing niya, tsaka yung foundation niya, then may polycarbonate. Yan, para hindi po malaki yung siwang. Kung magkakaroon man ng konting siwang, madali na po siya sa masilya. Yan, ganun din dito. Yan, tapos ito nga po pala yung binili ko na tiles kahapon. Ibinagay na lang po natin sa pasad nitong harapan ng bahay. So color combination niya, beige, maroon, black. Ayan o. Yan yung binili ko. Bali ang kakabitan ni Ricky rito ay itong part ng poste, harapan. Tapos yung wall cladding. Tsaka may konting portion tayo ng cladding dito dahil yung mga poste iniiwas po natin na idikit dito sa meter base. Dahil yung metro, tatama na po yan dyan. Ito yung tiles. Ayan, pairam lang ako isa Rick. Okay. Ito po yan, sana magustuhan nila client. Ayan, binagay po natin sa kulay ng harapan ng bahay. Yan. Yan, isa-isa na po itong pinuputol ni Ricky gamit tong tile cutter. Ano sukat nito, Rick? Ano, ginawa ko na pong by 5. Ayun, 25 eh. Yan, 25 cm. Sige. Kondrado na ako yan, by 5. Well, bali pare-pareha na siya na. Okay. Bali habang pinuputol ni Ricky yan, ayan, may halo na po sila ng pang wall plaster para rito sa outside wall. Then meron tayong delivery. Adhesive, buhangin, tsaka bakal. Ayan. Tapos ito yung ating steel deck. Yan, bati tayo. Okay boy, good morning po. Good morning, boss. Yan, nakita tayo sa taas. Yan, tayo sa taas. Taas. Up, yan. Yan, nandito sila. Bilog, good morning. At saka si Adonis. Good morning. Yan. Dalawayan mo yan. Don, pag makalibre-libre, makisuyo na ako ng puno. Putulin mo. Pagkano makalibre-libre tayo? Ayan o. Ay, ganyan na pala yung puno na yan. Nag-uumpisa tayo rito. Hindi pa huyang ganyan. Biglang mataas-taas na. Ayan, bali. Ito nga po pala yung slab natin. Naka-steel deck siya. Pero yung pamorma na ginawa natin, dahil marami naman tayong kahoy, yung pang siguraduhan. Actually, yung steel deck mga karos, hindi naman kailangan talaga ng maraming forma. Kasi yan pa lang po ay na po yan, intact na siya. So ito yung inaasikaso muna nila bago maglatag po nung sa steel deck. Ayusin muna po yung mga linya ng drainage. So may drainage tayo dyan, ayun yung tubo na detress. Tapos mag-aabang din po tayo ng 3 air vents para sa rain chute, exhaust fan at saka yung exhaust fan dito sa toilet and bathroom. Bali gagapang po yan dyan sa may ilalim ng kisame. Yan, tapos yung mga air vents, ipinalalagay ko lang po sa isang location. Kasi balang araw po, kung gagamitin nila to, hindi naman po maganda na kung nasa gitna yung exhaust, nandyan din po yung air vents. Baka balang araw gamitin po nila client tong area na to, at least nandun lang sila, nasa isang area lang. Yan. So yun ang assignment natin dito. So forma ng steel deck para sa slab. Yan.
May mga elbow naman tayo dyan, kuya. Meron, no? Kompleto po yan. Ginamit yung mga luma eh. Oo. Ayan, magagamit po yan dyan. Yan, may paparating na delivery dito. Yan mga karosa, shoutout nga po pala kay Ma'am Evelyn tsaka kay Sir Dominic. Yan from Kuwait. Tsaka kay Pip and Hazel. Yan, meron silang tanong, mamaya sasagutin natin. Yan. Tara. Dito tayo sa palengke. Yan, bumili tayo ng lacquer thinner, dalawa, tsaka sanding sealer na pinabibili ni Kuya Rigol. Si Daryl, oh. Good morning, Daryl. Good morning. Bili ka, boss? Wala tayong thinner pala. Thinner na rin. Wala na pala. Ayun na, naihatid na nga po natin yung ating mga pinabibili, ang ating mga kasama rito. Bali, ganito na lang. Nagpatimpla ako kanina kay Kuya Johnny. Magagamit pa naman namin sa ibang project. Pero, mas pinapriority ko yung kulay talaga nitong sandblast dito sa likod po ng CR or ng toilet and bathroom. So, papakita ko muna kay client. Ayan po yun. Ayan yung itsura niya. Kasi kung ipapahid po namin to, baka mag-technicolor po yung kulay ng harap ng bahay. Yung tiles naman po kasi sa poste, ano lang po siya, highlights lang. Pero syempre, kailangan po kapag tiningan natin yung bahay, at least isa or dalawa lang ang combination ng kulay. Sa planks. Yung pinatimpla ko dito kay Kuya Johnny, magagamit pa naman po namin yan. Parang bagay yan, Kuya, no? Parang ganito, Kuya Rico, tingnan mo. Parang bagay eh, no? Mas okay, no? Mas okay siya. Maganda kasi ito yung ano niya. Oh, yan kasi, ito yung ano niya, yung accent eh. Lalabas talaga yung ano niya. Oo. Kaysa dito, magbabago pa. Ano kasi ito yung kulay ano yun? Ito naman kasi pinagbasihan namin dito sa tiles ng Kulay ano poste. tayo. Si Kuya. So ayan, baka kung ako tatanungin, kasi sabi naman ng client sa akin, ako nang bahala. Ito ang sir. Mas okay yan ah. Maganda nga. Mas maganda, di ba? Pero paano yung pintura? Kukulangin ba? Hindi. Para maano ko na. Patimpla niya sir, Oo, kukunin ko to, tsaka yan, ipapatimpla ko kay Kuya Johnny. Sige. Pero kung harapal lang, kaya to eh. Kaya yan? Kung dyan lang. Kaya to. Sige. Hindi, konti yan Kuya. Patimpla nyo na. Para sigurado. Papunta tayo ng phase 3. And double check natin yung ginagawa ni ni Kuya Richard at saka ni Louie. Ang sarap-sarap ng hangin. Woo! Tara. Hey Richard, good morning po. Good morning. Yeah, good morning. Yup. Tignan natin yung sounds. Ayan, nilipat na po nila yung ibang mga gamit. Kaya maluwag na rito. Yan ang kagandahan kapag may gumagawa na may ginagawa kami na mga may endlot corner. Yan yung mga materyales. Kahit pa paano may stock file po kami. Louie, good morning Louie. Good morning. Ayan. Yan na, dire-diretso na to. Yan. Interviewin natin to si Louie. Louie, anong madali kabit? Yan 30 by 60 o yung 60 by 60? Ito. Yan, no? Magaan eh, no? Yan, sa ano naman, sa wall, maliit, mas madaling ikabit. Yan. Dito naman, mas maliit, mas matagal ka ikabit sa flooring. Iba kasi yung
install or puwersa kapag ka wall. And 2, 4, 6, 8, and 12. 12 na lang yung adhesive natin. Siguro baka magpa-deliver ako rito. Yan dito pa. Ang dami pa, pati dun sa labas. Yan. Yan. Tapos sa tiles naman, alalay lang tayo. Marami pa naman, no, Kuya Richard, no? Ano na lang? 20 size. Binilang mo, 26. Tapos, 30 kaya lang ako. 38 pieces pa. Lahat-lahat. Sige. Sa 26 naman na ano, na tiles. Uubos mo ba yan ngayon? O bukas na ako bibili? Kahit bukas na ako bumili na. Oo, sige, sige. Okay, mamaya. Magdala ako mamaya kahit ilang piraso. Yan, 26. 38 minus 26, yun yung onhan natin. Yun yung onhan natin dito. Ayun. Okay na, kuya. Ayan. Yan, lalabas kasi kami ni Mrs. So, ito yung mga onhan na tiles. Baka magdagdag tayo. Naka-owner naman tayo. Tara. Magkasama na kami ni Mrs. Ayan, merong bumisita rito si Ma'am Maricel. May bahay siya rito sa Phase 1. Yan, shoutout po sa inyo, ma'am. Ayan, bali townhouse, up and down. Pero hindi ko alam kung inner or single firewall or end lot corner. Yan, bali nagpapa-ocular visit siya, pero for schedule na lang. So paalis kami ni Mrs. ngayon, punta kami ng paradahan. Bibili tayo ng tiles. Sige, ma'am. Yan, ayun sila. Let's go. Binalikan ko si Kuya Johnny. Yun nga, sabi ko hindi naman masasayang yung pinatimpla ko sa kanya. So ito, yung base color isa ganito rin naman, no kuya, no? Oo. Halos pareha lang. Balikan ko na lang mamaya. Oo, sige sir. Dito ko na lang yalo sir. Oo. Thank you. Salamat. Okay, nandito tayo kay Ma'am Melanie Hardware. Dun sa project natin, sa may second project, dire-diretso po ang trabaho doon. After tiling, finishing carpentry, then magpapamasilya na tayo ng mga pader. Ayan, binilang ko na siya ng mga materyales. Bali, 10 bag ng skim coat, tapos 3 balde ng pintura, 2 bag ng boral, tapos sanding sealer para dun sa mga finishing carpentry, 30 liha 100, epoxy A&B, and gasa tape. Yan, 18,340. Bali, marami pang kulang na materyales para sa pintura, baby roller, paintbrush. Hindi mo na natin na binili. Yan, doon na natin ito bibilin sa malapit para matansya natin kung ilan yung gagamit ng mga consumable materials. Tapos bumili na rin ako ng local marine plywood, black screw, stick wheel, at saka 1/2 na marine plywood para dun sa iniwan muna namin na project, na third project na Angeli dun sa may phase 3. Yan, for finishing carpentry na rin po yun. Yan, 18,090. Yan, grabe yung mga materials ngayon. Yan, si Mrs. nandun lang sa may ano ba yun? Palawan Express. Hintayin ko lang siya. Yan, didiretso ko rito sa tile center na. Yan, sa JKJ Tile Center tayo. Boss, thank you. Salamat. Yun sa project natin sa phase 4, yun sa flooring niya, nagkulang pa ako ng mga 3. Yan, tara. Yan, pagas muna tayo. Yung nagsasali ng gasolina, followers natin. Yan, shoutout kay Kuya. Ano pangalan niya, boss? Mark po, Mark. Ayun, shoutout kay Kuya Mark. Yan, Yan, okay na. Binili naman natin yung tiles na para doon sa lababo. Bali, ito yung ginamit sa kitchen, doon sa may lababo, tsaka sa sa backsplash wall. Then ito na rin yung gagamitin natin sa may bar counter wall at saka sa bar counter.
Tignan nyo sa Panook bar style niya. Ayan. Yung kanina palang tiles na mahogany, sa flooring po yun ng toilet and bathroom dun sa project natin na row house sa phase 4. Kompleto na yan ma'am, no? 13 peraso. Tara, dumaan muna tayo dito sa third project natin. Ayan, bali kanina break time dineliver po yung mga binili natin kay Ma'am Melanie, yung mga plywood. Sakto, uulan na naman, regular na umuulan. Ayan, tinakbo po muna natin to dito. Ayan si Richard at saka si Louie. Ayan. Yung mga ano natin, mga plywood local. Ayan, para sa TV console. Tapos ito naman yung gagamitin po sa mga sa backing nya. Tapos itong PVC panel na to gagamitin naman namin doon sa port project natin dito. Yan, kulay mahogany. Bali okay na tayo rito sa mga PVC panel. Yan, para doon naman po yan. Yan, ipatulong lang tayo saglit kila Kuya Richard at kay Louie. Yan, break time kasi ito dineliver. Yan, mababasa siya ng ulan dito. Tapos meron din tayong deliver dun sa ginagawa nila dun sa second project. May mga dineliver na materialis din dun. Stick wheel at saka black screw. Black screw na bidos. Ano to, 11 3/4, 11 pieces na 3/4 tsaka 2 1/2. Solid to solid, mabigat. Update na tayo rito sa phase 5. Ayan, uwian na po nung tropa rito. Ingat ingat. Sige, bukas ulit. Tapos ito na po yung mga nagawa nila rito. So ito yung ating tiles. Sige po Kuya Boy. Sige. Ayun yung tiles natin sa poste. Tapos ito lalagyan pa yan. Tsaka dito banda. Yan para malinis. Sige sige. Ingat ingat. Ako na po maglalak. Sige po. Yan, plastering dito. Yan, tsaka dito banda. Sa gilid. Yan, may mga wall plaster na po yan. Yan, uwian na. Yes, Kuya Boy. Ingat po. Sige. Dumating na nga po pala yung PVC roofing natin. Ayan o. Yan, bali kulay puti na lang siya na 2.0. Tapos dito may forma na. Yan, bali ang uunahin dito, preparasyon na muna. Ayan, check natin. Hindi masyadong kita sa camera, madilim. Yan, may mga nakaabang na po na tubo dyan. Yan, nakaset na rin yung steel deck natin. Yan, okay na rin to. Sa taas tayo. Yan, ayos na rin pala. Yan. Yeah, okay na rin. Bali 20 by 20 yung pinaka distance or yung gap ng ating matting. Yeah, single matting na lang po siya. Hindi kagaya pagka conventional slab. Top to bottom yung mga yung rebars, top and bottom. Tapos ito yung sa pasingawan. Yan, tatlong layer na nakikita natin yan na detress na tubo. Yan naman po yung sa ventilation ng ating exhaust fan. Dalawa, tsaka yung rain shoot. Yung sa dulo naman yun yung magiging floor drainage. Yan, paulit-ulit namin sinasabi sa vlog na kailangan may floor drainage to kasi pagka umulan, kapag wala, so saan tatakbo ang tubig, di ba? So nakikita natin ganun, wala silang floor drain. Tapos lalagyan pa namin ng sukalo yan. Tapos ayan, may problema nga dyan. Yan, naayusin namin lahat ng leak problem. Yan na.
Okay na to. Pasada na. Yun na lang yan, buhos na lang bukas. Tapos yung ibang part ng mga mating, lalagyan na po ng ano yan, ng alambre. Kailangan po yan hindi gumagalaw. Opya. Yan, tapos na yung plastering. Yan, pwede na pong ano dyan, mag-setup ng ating metal trusses gamit yung mga tubulars. Yan, para sa ano natin, PVC roofing. Bago matapos yung vlog natin, yan, may tanong dito si Pip and Hazel. Ayan, bali, ito na lang. Medyo mahaba kasi itong tanong niya. Yung ginagamit po namin sa ceiling, lagi pong drywall or yung fiber cement board. So kahit anong brand pwede. Pero yung original na sikat is yung ano, yung Hardiplex. Pero yung mga ginagamit namin sa napapanood yung sa mga video namin, bali ano po yung Shera board. Tapos pagdating naman po sa ano, sa skim coat, pagka ganito po, ganito yung finish. Yan, mas maganda po yung ganitong rough finish. Di ano muna, skim coat muna ang pagka ganito. So plastering niya. After po ng wall plaster na rough, yan, babatakan po ng skim coat masilya. Tapos yung skim coat, kapag maganda na po yung finish niya, yan, papasadahan naman po siya ng flat latex. Yun yung pang primer. Yung top coat nito, o yung tinatawag na base color, so depende sa inyo kung anong kulay gusto nyo. Pwedeng semi-gloss na kagad. Kapag semi-gloss, ginagamitan pa po namin po pag exterior, ginagamitan pa namin ng acrylic emulsion. Ayan, tapos tungkol naman po sa ilaw sa mga kisame, yan, depende na po sa inyo. Basta kakayanin po ng breaker. Ayan, nakadepende po lahat sa breaker yung mga wattage. So, kino-compute naman po yan. Hindi naman po tayo basta-basta naglalagay ng maraming ilaw. Depende po sa setup ng mga breaker po. Ayan, okay na po tayo ngayong araw po ng Martes. Yan, pahabol na lang po. Bali, happy birthday kay Sir Jojo Desalisa ng Antipolo. Yan, God bless po sa inyo and more birthdays to come pa. So paano, kita-kita na lang po for the next video. Ito, paalam po muna.